Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Cancerians. Paalala para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading, timeless reading, at guide po lamang, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Mystical card muna ang alamin natin para sa advices. Hindi ko to kabisado yung card, kaya babasahin ko sa inyo yung meaning niyan para mas klaro. Itong unang card na commitment, mag-focus ka sa mga goals na gusto mo kasi marami ka pang pwedeng mai-offer. At huwag magpatrap sa mga negatibong nangyari sa'yo sa nakaraan, lalo na kung patungkol sa career o pangarap. Itong manifestation ay ganun din, na yung mga inaakala mong pangarap lang, nagkakaroon na ng katuparan, kaya mag-focus ka at magtiwala sa sarili. Suportado ka ng universe sa mga positibong intensyon mo. Itong grieving, sa bawat pagpatak ng luha mo, paraan din yan para mai-release mo yung kalungkutan at stress. Malapit mo nang malagpasan yung kalungkutan na nararamdaman mo. Connected itong forgiveness, na kailangan mo nang i-release yung mga bagay na nagpapasakit sa damdamin mo, galit, betrayal, at i-let go mo na ito. Ikaw yung magdala ng kapayapaan sa sarili mo. Isang card na lang. Itong psychic abilities, kailangan mong magtiwala sa mga nararamdaman mo, kutob. Kaya nagiging malakas yung kutob mo kasi yun yung mensahe sa'yo ng spirit guide mo or ng angels. Alamin naman natin ang angel number mo. 777. They want to give you an assurance that whichever path you take, know that you are guided. Nagko-connect yung mystical cards sa angel number mo. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. Pareho lang din, 'di ba? Tapos yung number pareho din. Alamin naman natin kung ano ang energy mo pagkatapos mo yung person mo naman. Pero guys, dahil sa connected kayo ng person mo sa isa't isa, may posibilidad na magkapalit kayo. Kaya ikaw na bahalang tumukoy. Kasi general reading ito guys. King of Wands, Nine of Pentacles, at Queen of Swords. Dito pa lang sa mga cards mo, pinapakita na yung person mo. Kayong dalawa yung pinapakita. Na kahit na card mo ito, pareho kayo ng person mo na mature at saka yung ang target sa buhay ay yung success.
At saka kung nagtatalo kayo ng person mo, ang gusto niya makapagpahinga. Pero gusto mo siyang komprontahin sa kung ano yung mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa nangyayari sa kanya or sa situation. At saka pinapakita rin na mahilig kang makipagkwentuhan pero ayaw mo ng toxic na kwentuhan or kasiraan. Sa career, meron kang boss na sinusunod or meron kayong family business. Sa career man or negosyo, magaling kayo pareho ng person mo na mag-manage nito. Nakadalawang cards na rin na meron kang sinusunod na older person patungkol sa career mo or sa negosyo. Kasi itong person na to ay marami na siyang experience patungkol sa career na ginagalawan nyo or sa negosyo na pinapatakbo. Mukhang gusto na mag-retire ng older person na ito. At yung ibinabahagi niya sa iyo ay mas mapapayabong mo pa. Para sa mga single mom ka man or namayapa na yung person mo, inaalagaan mo yung sarili mo. At dahil sa iba't ibang na experience mo sa relasyon, mas wise ka na sa pagpili. Kumbaga, alam mo kung ano yung relasyon na kailangan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinili mo yung person mo kasi ang gusto mo sa karelasyon ay yung matalino. Lalo na kapag may mga mahirap na sitwasyon. At saka pinapakita rin na mas strong ang personality mo kaysa sa person mo. At saka kahit gaano man ka-busy ang negosyo or career, kailangan nyo pa rin ng time ng person mo sa isa't isa. Three of Swords, the Chariot, at Eight of Cups. Itong cards ng person mo, pinapakita yung kalungkutan kasi ang ilan sa inyo, nagkakaroon kayo ng argumento. May posibilidad na LDR ang connection niya ng person mo or yung nagkalayo kayo ng loob. Pero gusto nang tapusin ng person mo itong kalungkutan na nangyayari sa relasyon. Sa mga cards mo, pinakita yung separation. Kahit dito sa cards niya, pinakita din na pwedeng nagkaroon kayo ng space or tuluyan ng nagkahiwalay. At saka nakatatlong cards na rin para sa travel. At yung hindi pag-contact sa'yo ng person mo or pagkakaroon ng space, yung person mo naghahanap din siya ng kasagutan. At saka yung financial naapektuhan din dahil nga sa ang ilan sa inyo nagkahiwalay. Pero kahit na magkaroon man ng financial challenge, meron pa rin namang good times na darating patungkol sa financial. Kaya ang ilan sa inyo, yung naging kawalan sa financial, pagsusumikapan mo na maibalik ito muli. Ang ilang single nakaranas ng betrayal sa nagdaang relasyon. Ang iba, ginost ka ng person mo. Ang ilan naman, nawalan ng oras sa iyo yung person mo. Nangyayari ito kasi hindi naman talaga yung person na iyon ang nakalaan sa iyo. Meron pang iba. Magkakaroon ka ulit ng karelasyon pero hindi mo kalugar or hindi mo kalahi. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng kaguluhan sa relasyon pero sinisikap nyo ng person mo na maayos yung relationship. At isa sa inyo ng person mo, sa bagay cards ito ng person mo, na abandonahin na yung issue at magsimula muli. Kasi yung person mo, ang gusto niyang i-focus kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon. At kalimutan na kung ano yung nangyari sa nakaraan. Hindi niya nakikitaan ng solusyon kapag inuungkat.
Seven of Pentacles, Four of Pentacles, at the Death. Ito yung mga cards mo para sa relationship. At saka, nakatatlong cards ka na para sa thriving, yung pag-unlad. At saka, napapansin ko lang sa mga cards mo, mas marami sa career, financial, at saka negosyo, yung pinatutungkulan. Marami kang successful na cards, kahit sa pag-aaral, pero pagdating sa puso, dun may kakulangan. Kumbaga, kulang sa balanse. May mga ending na mangyayari sa buhay mo, pero depende ito kung ano yung gusto mong piliin, kung sa positibo ba or mananatili sa negatibo. Kasi may mga sitwasyon na hindi ka magiging ready sa susunod na gagawin mo hakbang sa buhay mo. May mga taong hindi nakasama sa next chapter. Acceptance at saka yung pag-release sa situation ang pinakakasagutan. Sa kalusugan naman, ipagpatuloy yung healthy na lifestyle para mabilis yung healing, ano man yung dumadapaw sakit sa katawan mo. May posibilidad kasi na mahihirapan ka na i-improve yung kalusugan mo kung hindi mo to papangalagaan. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na hindi ka pa talaga ready na makipagrelasyon. Pero soon, unti-unti nang magbabago yung paniniwala mo. At iwe-welcome na kung ano yung mga positive na nakalaan para sa'yo, lalo na pagpatungkol sa love. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo naging mapag-control o kaya may selos. At ang advice ng cards, kailangan ng changes sa relasyon nyo kung ganito yung nangyayari. Kailangan yung mag-usap ng person mo kung ano yung kailangan nyo sa relasyon para mag-move forward ito. Five of Cups in reverse. Ibig sabihin nito guys, pareho na kayo ng person mo or isa sa inyo ang open para sa pagbabago. At yung masolusyonan kung ano man yung mga nangyayaring problema sa relasyon nyo. Itong The World in Reverse, nakatatlong cards ka na meron talagang person or pareho kayo ng person mo na ia-apply yung pagbabago sa buhay. Kung LDR ang connection nyo, tatapusin niya na ito na magsama na kayo para makaiwas sa misunderstanding. At itong last card na Knight of Pentacles, nakatatlong cards ka na para sa commitment. Di ba pinakita na rin sa mystical card? At itong person mo, meron na naman siyang bagong idea or plano para mabuhay kayong dalawa or ang family. At saka, base sa cards, pareho kayong responsable ng person mo sa relationship, sa career, o kaya sa negosyo. At mas pipiliin nyo yung payapa kasi pareho kayong mature sa situation at saka sa relationship. Nakatatlong cards na. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman, yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Virgo, Sagittarius, Aries, Gemini, Cancer, at Taurus. Ito naman yung mga letters na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.